whispered nightmares. Magandang gabi mga ka-horror. Ako si David. Sa Calle Riel sa Maynila, may urban legend tungkol sa nilalang na gumagala tuwing hating gabi. Sa lumang abandonadong pabrika ng tela, sa dulo ng iskinita malapit sa barangay San Isidro. Ayon sa matatanda, may manggagawang namatay noon sa loob ng makinarya ng pabrika. Kaya may naiwan daw na presensya doon na hindi mapanatag. Isang security guard na nagngangalang Mang Tomas ang na-assign ng gusaling iyon noong 2019. Madalas niyang mapansin ang bakas ng putik sa sahig kahit tuyo ang panahon at may naririnig siyang mababang paghinga sa bodega ng ikatlong palapag. May mga pagkakataong ang lumang makina ay parang kusa na lamang umaandar kahit wala ng kuryente sa gusali. Isang gabi buspaw, nakakita si Mang Tomas ng aninong mataas at payat na nakadikit sa dingding. May hugis na parang tao, ngunit ang ulo ay nakaharap sa likuran. Naramdaman niya ang malamig na hangin at ang tunog ng mabagal na pagkamot sa kahoy na parang may pilit na nagtatangkang lumabas. Kinabukasan, hindi na nakita si Mang Tomas. Ang uniforme niya ay natagpuan sa bodega, habang ang sapatos niya ay may mga putik na parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Simula noon buspaw, sinasabi ng mga dumaraan na may aninong nakatayo sa bubong ng pabrika kapag bilog ang buwan. Kaya kapag narinig mo ang mabagal na paghinga sa Calle Riel tuwing alas 12 ng hating gabi, huwag kang titingala sa abandonadong gusali dahil baka makita mo ang nilalang na hindi kailanman umalis. Magandang gabi mga ka-horror. Ako si Dylan. Sa bayan ng Santa Elena sa Laguna ay may abandonadong bahay sa Sitio Maligaya na kilala sa kwento ng lalaking may split personality na hindi lamang sakit sa isip kundi may kasamang kababalagan. Ang bahay buspaw ay dating tinitira ni Arturo, isang guro na mabait sa umaga ngunit nagiging tahimik at kakaiba sa gabi. Ayon sa mga kapitbahay, minsan ay may naririnig na bulong sa loob ng bahay kahit wala naman tao. Matapos mamatay ang asawa ni Arturo sa aksidente malapit sa barangay Lumban, mas naging mailap siya at madalas nakaupo sa ikalawang palapag habang nakatingin sa kakahuyan ng bundok Banahaw. Noong 2017 ay may construction worker na nagngangalang Leo na naglinis ng bahay para gawing storage. Nakakita siya ng basag na salamin na may kakaibang hugis ng muka sa gilid nito. Tuwing gabi ay napapansin ni Leo na may isa pang anino na nakatayo sa likuran niya. Kahit wala namang ibang tao sa silid na yon buspaw. Isang gabi ay nakita niya sa salamin ang sarili niyang muka na may ngiting hindi niya ginawa. Paglabas niya ng bahay, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya hanggang sa plaza ng Santa Elena. At sa tabi ng lumang simbahan ng San Vicente ay nakita niya ang dalawang aninong magkasama. Isa sa kanya at isa sa hindi niya kilala. Kinabukasan buspaw, natagpuan si Leo sa loob ng bahay, natahimik at nakaupo lang. Simula noon, sinasabi ng mga tao na may lalaking naglalakad sa Sitio Maligaya na may dalawang anino, naghihintay sa dilim ng gabi. Isang magandang gabi mga ka-horror. Ako si Ethan. Sa Quezon City, malapit sa Balete Drive, may kwento tungkol sa lalaking nakaranas ng kakaibang hallucination na hindi lamang dahil sa pagod, kundi may kasamang kababalagan. Si Ethan Buspaway, isang call center worker na laging puyat dahil sa night shift sa Manila. Isang gabi,
nakita niya sa salamin ng kanyang apartment ang isang lalaking nakatayo sa likuran niya kahit wala namang ibang tao roon. Simula noon, napapansin niya ang mga anino na gumagalaw sa sulok ng kwarto at may mababang bulong na tila tumatawag sa kanyang pangalan. Tuwing gabi mga kahoror, naglalakad si Ethan sa Balete Drive upang magpahangin. Ngunit nakaramdam siya ng aninong sumusunod sa kanya kahit walang poste ng ilaw sa paligid. Pagbalik niya sa apartment, may putik sa sahig kahit hindi siya lumabas sa maputik na lugar. At ang pinaka nakakakilabot mga kahoror ay isang gabi, nakita niya sa salamin ang mukha ng isang lalaking nakangiti sa tabi ng kanyang refleksyon. Tumakbo si Ethan palabas ng apartment. Ngunit kahit nasa kalsada na siya, ay naririnig pa rin niya ang bulong na tinatawag ang kanyang pangalan. Mula noon, sinasabi ng mga tao na may lalaking naglalakad sa Balete Drive tuwing ating gabi, nakatitig sa salamin ng mga sasakyan, habang ang kanyang hallucination ay patuloy na sumusunod sa dilim. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Gabriel. Sa Baguio City, malapit sa Session Road, sa Burnham Park, may kwento tungkol sa lalaking unti-unting nilamon ng kabaliwan. Si Rafael ay isang guro na naninirahan sa lumang apartment sa paanan ng bundok. Nagsimula ang kakaiba noong makakita siya ng mga aninong sumusunod sa kanya kahit walang taong nakikita sa likuran. Sa gabi, naririnig niya ang bulong na paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa ilalim ng sahig. Sa salamin ng banyo, Boss Pau, minsan ay may mukhang nakangiti, nakahawig niya, ngunit may ngiting hindi niya ginawa. Nakakakita rin si Rafael ng matandang babae at batang lalaki sa loob ng kanyang kwarto kahit wala namang ibang tao roon. Isang tag-ulan, Boss Pau, nakita siyang nakaupo sa Session Road habang hawak ang kanyang ulo na parang may pinipigilang boses sa loob ng isipan. Dinala siya sa mental hospital, ngunit sinasabi ng mga nurse na madalas siyang nakatingin sa kisame na parang may kausap na hindi nakikita. Hanggang ngayon, may lalaking nakatayo sa Session Road tuwing makapal ang pag sa Baguio at pinaniniwalaang ang kabaliwan ay hindi lamang sakit, kundi presensya na naghihintay sa loob ng isipan ng taong mahina ang pag-iisip. Magandang gabi mga kahoror. Ako si Isaac. Sa Davao City, malapit sa Agdao Public Market at Small Island, may kwento tungkol kay Mateo na binalikan ang trauma ng nakaraan. Noong bata pa si Mateo, Boss Pau, nalunod ang kanyang kapatid sa lumang pantalan ng Samal Island at mula noon ay itinago niya ang sakit sa kanyang isipan. Paglipat niya sa apartment sa Agdao, napansin niya ang basang bakas ng paa sa kusina tuwing madaling araw kahit wala naman siyang nilalabasan. Minsan, habang naglalakad sa tabing dagat, nakikita niya ang aninong bata sa ilalim ng alon na parang hinihintay siya. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang mabagal na paghinga sa likuran ng pader at may maliit na anino ng bata sa salamin ng banyo. Isang gabi, nakita niya ang aninong bata na dahan-dahang lumalapit sa pampang ng dagat. Kinabukasan, nawala si Mateo, Boss Pau, at sinasabi ng mga tao na may lalaking nakatayo sa pantalan tuwing gabi, nakatingin sa tubig na parang hinahanap ang nakalunod na alaala ng kanyang nakaraan. Mga kahoror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel.
At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat!